A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang tanging tagapaglikha ng buong sanlibutan at ng buong sangkatauhan. Tayo ay magpapasalamat lamang dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang dapat nating sasambahin at wala ng iba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa kasamaan ng ating mga sarili. At sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga gawa. At sa Allah lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino man ang nasa pagkakaligaw, walang sino man na makapaggagabay sa Kanya maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumusumpa na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na ang propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah, ay ang kanyang huling sugo, propeta ng Allah. Naway ang kapayapaan ng Allah ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga propetang nauna pa sa Kanya, sa Kanyang pamilya, sa Kanyang mga kasamahan, sa lahat ng mga jin at tao na tumatahak at tatahak pa sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, sa muli tayo po ay magkakasama na naman. At sana nawa pagpalain tayo ng ating tagapaglikha. Una, ako ay bumabati sa inyo ng pagbati ng mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naway ang kapayapaan at pagpapala at habag ng ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating lahat ngayong hapong ito. Mga kaibigan, mga kababayan, ako ay labis na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha na tayo ay binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama sa mga oras na ito at sa mga oras na ito at sa ating mga gagawin sa pag-aaral upang mapag-usapan natin ang mga mahalagang bagay o pamamaraan upang makamtan ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, napakahalaga po na malaman natin lagi at maalaala natin na ang buhay sa mundo ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda, at pagpapaalipin sa ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, ito po ang dapat po talaga nating pag-aralan mabuti. Ang buhay sa mundo ay buhay lamang ng pagsubok at paghahanda at pagpapaalipin sa ating tagapaglikha. Kaya mga kaibigan, ang aking panawagan sa lagi tayo magkakasama ay ito po ay taos-pusong panawagan
na ang ating kaligtasan ay tayo mismo ang dapat gumawa nito. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay sa atin ng ating parusa at gantimpala sa araw ng paghuhukom ayon sa ating gawa. Kaya maliwanag po mga kaibigan, mga kababayan, walang sinuman ang nakakaligtas na dahil mayroong namatay para sa iyo. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi po nangangahulugan na hindi na natin dapat sikapin na matuntun, mapag-aralan ang mga bagay-bagay na napakahalaga, lalong-lalo na po sa ating kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Ngayong hapon, tayo po ay tatalakay sa part 4 ng My Journey to Islam. Kung ating matatandaan, ang Journey to Islam part 3 ay medyo may kasiyahan, mayroong kalungkutan, no? Kasiyahan sa kadahilanan na halos ang buong Mindanao ay naikot ko kasama si Brother Robin Abdulaziz Padilla. Kalungkutan dahilan sa ako'y nakauwi sa aming probinsya, sa aming bayan mismo, ngunit sa muli ako po ay umalis sa kadahilanan po ang panawagan ng ating tagapaglikha para po sa aking gawain. May mga bagay na kailangan po nating unawain. Ang aking pataniman ng palay ay talagang napakaganda, ngunit noong ito ay inani, nakita po ninyo kung iilan lamang ang aking naani. So, nagkaroon pa ng karamdaman ng aking anak at ng aking asawa, kaya nakinig po ako sa sinabi ng ni Alim Gamur na ako ay kailangang bumalik sa aking trabaho sa pagdadawa. So, nakita po ninyo na sa aking muling pagbabalik sa aking trabaho bilang panawagan sa mga tao na mag-Muslim, marami po ang mga nangyayari. Naging kaibigan ko ang mayor ng Bacolod nung panahon na yon, si Mayor Luz Biminda Valdez, ang obispo ng Bacolod. Ibig sabihin, marami pang mga kilalang mga tao, especially sa ABS-CBN Bacolod. At ang tatlong debatidor ng relihiyon sa Bacolod Plaza, sila ay mga champion sa debate. Ngunit yun sila ay pumunta sa aking opisina, doon po nila isinuko ang kanilang mga sarili at hindi po kami dumaan sa debate o ano pa mang argumento. Nangangahulugan lamang po na itong mga taong ito ay nag-Muslim sa kadahilanan na kanilang ginamit ang kanilang isip. Hindi po nila pinairal ang tinatawag na kinamulatan at kinagisnan. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi nangangahulugan na tayo ipinanganak ayon sa relihiyon ng ating mga magulang, yun na ay tama. Kailangan po talaga nating isipin, pag-aralan, ano ang nararapat. Dahil maliwanag naman po na ang ating tagapaglikha ay binigyan niya tayo ng sapat na kaalaman. Mayroon po tayong free will na tinatawag, ngunit ito po ang kailangan nating pag-iingatan. Yung free will na yun, yan po ang naging dahilan kung bakit nilikha ng ating tagapaglikha ang araw ng paghuhukom at ang impyerno at paraiso. Sa kadahilanan na binigyan niya ng sapat na katalinuhan ang tao, kailangan po pananagutan ng tao ang bawat ginawa niya sa mundong ito. Kaya maliwanag po na sa araw ng paghuhukom, tayo
ay kanyang huhukuman ayon sa ating mga gawa. Kaya ito po ang paulit-ulit ko po talagang sinasabi kahit kanino kuman. Maparating ang mensahe, ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino ang Propeta Abraham, at ano ang banal na Quran. Napakasimple po ang mga bagay na ito, ngunit kailangan lamang unawain ang malalim na pagkahulugan. Tulad ng Islam. Ano ba ang Islam? Sinasabi lamang ng mga tao na ito ay relihiyon ng mga Muslim. Ngunit ang Islam po ay simple, basic, isang Arabic na kataga na ang pagkahulugan nito sa lingwaheng Tagalog ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. So nangangahulugan kapag hindi ka sumunod, sumuko at tumalima sa kanyang mga kautusan, hindi ka maliligtas. Dahil binigyan ng tao ng lahat ng kanyang pangangailangan, lahat ng mga gabay, pinadala ang mga propeta, pinadala ang mga kapahayagan upang igabay ang tao sa tamang pagsamba sa ating tagapaglikha. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito ay sa chapter 5 verse 3 ng banal na Quran. Sa araw na ito ay ginawa kong ganap ang inyong relihiyon at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at itinakda ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya napakaliwanag po sa banal na Quran na ito ay sinabi ng ating tagapaglikha. Ang kanyang relihiyon ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima. Ito po ay Islam. At sa chapter 3 verse 85, sinabi po ng Allah, at sino man ang maghahangad ng ibang relihiyon maliban sa relihiyong Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautusan at ang paniniwala sa kanyang mga sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga naunang propeta sa kanya. At sino mang magnanais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay, siya ay maging kabilang sa mga talunan. Kaya, napakamaliwanag po mga kaibigan, mga kababayan, na kailangan tayo bilang mga tao ay gamitin po talaga natin ang ating kaisipan. Sa banal na Quran, sinasabi mismo ng Allah kung sino siya. No? Sa chapter 20 verse 14, ako ang Allah, walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa akin, at kayo ay magsagawa ng iyong pagdarasal upang pag-alaala sa akin. Hindi po kung sino-sino lamang ang nagsasabi ng kanyang pangalan, bagkus siya mismo sa kanyang kapahayagan na kanya itong ipinahayag direkta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, dapat po natin itong tatanggapin at paniniwalaan. So, napakahalaga mga kaibigan, mga kababayan, na maunawaan natin. No? Ito yung mga sinasabi ko sa mga mahalagang tao na aking nakakaharap. No? At sinabi ng Allah sa chapter 51 verse 56, at hindi nilikha ang jin at ang tao at sa pagpakapadala ng lahat ng mga sugo, kundi sa pagkakataas na uri ng layunin na ito ay sambahin lamang ang Allah ng bukod tangi at wala ng iba. So, makikita nyo po, no? Bismillahirrahmanirrahim, ang purpose na tayo ay nilikha ng Allah. وَمَا كَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ.
Nilikha ko lamang ang mga jin at ang mga tao upang ako lamang ang dapat sambahin. Kaya, dito po nagkaroon ng maraming mga relihiyon sa kadahilanan po na iba-iba ang ating pinakikinggan. Maliban sa ating mga magulang, nandyan po ang mga pastor, nandyan po ang mga pare, mga madre, at kung sino-sino pang maalam na sinasabi natin. Ngunit kailangan po gamitin natin ang ating mga kaisipan upang sa ganun, atin pong masiguro at matitiyak ang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Simple lamang po ang mga bagay na iparating ko sa mga tao, napakahalaga. No? Tulad nila Ruben Abdulaziz Padilla, dalawang general, si General Rex Piad, si General Calma, at marami pa pong mga colonel, mga major, mga kapitan, at marami pang iba. So ito lamang po ang kailangan talaga nating maunawaan. Pag-aralan natin ang Islam, kalimutan muna natin kung sino ang mga Muslim, kung hindi natin lubos na naunawaan kung sino ang mga Muslim. Mga kaibigan, mga kababayan, huwag po tayong magpapalinlang sa mga nakikinig, sa ating naririnig o nababasa. Nakikinig tayo sa radio, sa telebisyon, nababasa natin sa mga diaryo kung sino ang mga Muslim. Dala na rin ng biases ng mass media, madalas po talaga natin maririnig na kapag isang Muslim ang nagkasala, talagang binabanggit nila ang kaniyang relihiyon. So, ibig sabihin, talagang sinisira nila ang pangalan ng isang Muslim. Abdullah, nagkasala, ganito kung anong ginagawa, babanggitin na isang Muslim. Ngunit kung iba naman ang nagkasala, pangalan lamang ang kanilang binabanggit, address, edad, yun lang. So, ito ang mga bagay na kailangan po talaga nating maunawaan mabuti. No? Ang pangatlo na madalas ko pong pinagpaliwanag ay kung sino ang Allah. Simple lamang po kung sino ang Allah. Siya ang tagapaglikha ng buong sanlibutan at ng buong sangkatauhan at lahat ng mayroon nito sa loob ng kanyang mga nilikha. Ang Allah ay siya ang tunay na tagapaglikha. Ang Allah, siya ang may kapangyarihan sa lahat at nagagawa niya ang anumang bagay. Ang Allah ay hindi isa sa tatlong Trinidad o three person in one God. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang anak. Kasi maliwanag po ang sinasabi niya sa banal na Quran, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, Muhammad, na ang Allah ay tanging nag-iisa. Siya ang pinakadakila. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nanganganak. At sa kanya ay walang katulad. So, napakasimple po. Kailangan lamang po talaga gamitin natin ang ating pangunawa at madali pong tanggapin ang mga bagay na ito. No? So, ang Allah ay hindi nangangailangan sa kaisaman sa atin, ngunit tayong lahat ay nangangailangan sa Kanya. Ang Allah ay nakakarinig. Siya ang nakakakita ng lahat. Ang Allah, siya ang Panginoon ng lahat ng Panginoon at Hari ng mga hari. Ang Allah, siya po ang Panginoon ng mga propita, kasama na po sina Propita Abraham, Moses, David, Jesus Christ, at Prophet Muhammad, mapasakan nila nawa ang kapayapaan ng Allah.
At ito po ang tandaan po natin na ang Allah, siya ang maghuhusga sa atin sa araw ng paghuhukom. Lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan at lahat po tayo ay kanyang huhusgahan ayon sa ating mga gawa. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, sa mga pinagpapaliwanag ko sa kanila, sino ang Propeta Muhammad, napakadali lamang po na maunawaan natin kapag binalikan po natin ang kasaysayan ni Propeta Abraham. So nangangahulugan na ang Propeta Muhammad at ang Propeta Jesus ay halos kamag-anak, magpinsan, ngunit malayo nga lamang. At makikita po natin na isa ang kanilang pinagmulan, ang buhay ng Propeta Abraham. Ang mahalaga lang po talaga na isipin natin kung sino ang inialay ng Propeta Abraham sa kanyang mga anak. Isa sa mga kondisyon na hiniling ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamamahal na bagay sa Propeta Abraham nung oras na yaon. Hindi po ba ang kaisa-isa niyang anak? So ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga Muslim na ang inialay ng Propeta Abraham ay ang panganay at nag-iisa niyang anak na si Propeta Ismail. Dahil ang kasaysayan ang magpapatunay na ang Propeta Isaac ay ang pangalawang anak sa unang asawa ng Propeta Abraham. Kaya mayroon pong konkretong basihan ang mga Muslim kung paano po nila ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kaniyang relihiyong Islam. Marami po ang mga bagay na kailangan po talaga nating unawaing mabuti. Ang banal na Quran, ito po ay direktang inihayag ng Anghel Gabriel mula sa Allah, walang tagapamagitan. Nangangahulugan po, mula nang ito'y ipinahayag magpahanggang sa ngayon, ito ay pinoprotektahan ng ating tagapaglikha sa pamamagitan sa panahon pa lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libo-libo na sa kanyang mga kasamahan ang nakakasaulo ng banal na Quran mula sa simula hanggang katapusan. Sa ngayon, sa ating kapanahunan, milyon ng mga Muslim sa buong mundo ang nakakasaulo ng banal na Quran from cover to cover. So nangangahulugan na ang banal na Quran mula noon hanggang sa ngayon, wala pong ipinagbabago. Wala pong pwedeng sabihin natin na pwedeng baguhin ng tao ang mga salita ng Diyos. So, tignan po ninyong mabuti kung ano po ang nararapat. Ayaw ko po talagang bumanggit ng mga bagay na ikakasama, ikakagalit po ninyo. Ngunit, madalas po sa ating mass media na sinasabi mismo ng ating mga tao na namumuno na obsolete na ang inyong hinahawakang kapahayagan, kaya dapat itong i-revise. So, mga kaibigan, mga kababayan, salita ng iyong Diyos, babaguhin ng tao, ano ba yun? Kaya ito po ang kailangan po talaga nating isiping mabuti. Walang sinuman na may karapatan baguhin ang mga salita ng Diyos. Kaya
Dito po ay maliwanag na ang banal na Quran, kailanman, hindi po ito kailanman mabago ng tao. Naprotektahan ito ng ating tagapaglikha sa pamamagitan ng mga Muslim mismo na nasasaulo po nila ang banal na Quran. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, tingnan po ninyong mabuti. Ang Islam ay mayroong tinatawag natin na mga haligi ng kanyang pinaniniwalaan. The pillars of Iman or pillars ng belief ng mga Muslim. Number 1 ay ang paniniwala na nag-iisa lamang ang ating tagapaglikha na siya lamang at wala ng iba. So nangangahulugan, sa Islam ay mayroong tinatawag na kailangan mong paniniwalaan. Itong tatlong uri ng tauhid. Tauhid al-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, tauhid al-asma wa sifat. Na ibig sabihin, unawain natin ang kaisahan ng ating tagapaglikha na siya lamang at wala ng iba. Ibig sabihin, wala pong may nauna sa Kanya at walang susunod po sa Kanya. Wala pong tagapamagitan, wala pong kasama ang ating tagapaglikha, bagkus siya ay tanging nag-iisa. Tauhid al-uluhiyya, kaisahan ng Allah sa dapat na siya lamang ang hingian ng tulong, habag, lahat ng pangangailangan po natin, siya lamang ang dapat nating hingian. Al-asma wa sifat, na ang ating tagapaglikha ay mayroon siyang 99 names and attributes, na yun lamang ang dapat nating itatawag sa Kanya. Siya ang makapangyarihan, siya ang mahabagin, ang maawain, ang matulungin, lahat-lahat po niyan ay sa Kanya ramang naaangkop ang mga salitang yan. Kaya, makikita po natin na mga sa paniniwala ng mga Muslim, natitiyak po natin na ito ay naggaling sa ating tagapaglikha. Paniniwala sa lahat ng mga propita na sila ang gabay, sila ang ipinadala upang ituro sa tao ang kapahayagan. Paniniwala ng mga Muslim na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tanging nag-iisa, paniniwala sa lahat ng mga kapahayagan, paniniwala sa lahat ng mga propita, at ito po ang paniniwala sa araw ng paghuhukom. Paniniwala sa lahat ng mga propita at walang isa man sa kanila ang dapat sasambahin. At paniniwala sa tinatawag na kahihinatnan, destiny. No? So talagang makikita po natin, mga kaibigan, mga kababayan, ang katuruan sa Islam ay nagmula sa ating tagapaglikha sa pamamagitan ng kanyang revelasyon, mga turo ng lahat ng mga propita. Kaya, ang haligi ng Islam, bago kayo magiging isang Muslim, excuse me, kailangan po talaga na tanggapin natin ang katuruan na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ang ating tagapaglikha, at ating pong tatanggapin na ang propita Muhammad, siya ang huling sugo, propita ng Allah. Sa kadahilanan na tayo ay nagmula sa iba't ibang sekta ng relihiyon, kailangan din po na ating ipanunumpa na ang propita Jesus na anak ni Virgin Maria ay propita, mensahero ng Allah. Ang Allah ang pinakadakila. Allahu Akbar. So ito po ang mga bagay na kailangan po nating babanggitin
bago po tayo magiging isang Muslim. So, ang pangalawa ay ang pagdarasal ng 5 beses sa maghapon. Hindi agad-agad magagawa po ito ng bagong Muslim. Ngunit, sa kadahilanan na siya ay nag-Muslim, kailangan po niyang matutunan agad-agad kung paano ang paglilinis ng kanyang mga sarili at ang pagsagawa ng pagdarasal. Ang pangatlo ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay hindi naman po, ang pag-aayuno ay hindi naman po ito bagong batas. Kung hindi, sa panahon ng Propeta Moses at panahon ni Propeta Jesus, sila ay nag-aayuno din. Ngunit ito ang mga gawain na hindi kakayanin ng mga tao. Kaya sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanya po itong ginawa niya ayon sa kakayahan ng tao. Kaya ang mga Muslim ay nagkakaroon po ng tinatawag natin na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, 29 to 30 days. Dito po ang makikita natin na sa mga katuruan sa haligi ng Islam, kailangan po talaga na itayo ito ng mga Muslim. Dahil sa 5 haligi lamang na ito, isa man dito ang mawawala ay napipilay. No? Pagbibigay ng zakat kung mayroon kang kakayahan. So ito ay may basihan. No? Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 85 grams of gold ang basihan. Yun, dito sa atin, sa panahon natin ngayon, kung ang 85 grams of gold ay pagbibili natin sa palengke ngayon, ay baka abutin ng 170,000. So, ibig sabihin may basihan po tayo na kung tayo ay may halagang ganoon kalaki, ganoon ang halaga, ay obligado na po tayong magbigay ng kawang gawa. So, mga kaibigan, mga kababayan, ang panglima na haligi ng Islam ay ito yung paglalakbay papuntang Makkah. At ito ang higit na matibay na katibayan, konkretong katibayan na ang relihiyong Islam ay nagmumula mismo sa ating tagapaglikha. Ang paglalakbay ng mga Muslim once in their lifetime, ito ay sinasagawa ng mga Muslim na may kakayahan. Kung wala ka namang kakayahan, automatic na ikaw ay exempted. Hindi ka sa pilitan pumunta. Ngunit kung matino ang iyong kaisipan, malakas ang iyong pangangatawan, at mayroon kang halaga na pwede mong gamitin sa iyong pamilya at sa inyong paglalakbay, kailangan mo po talagang pumunta upang maisakatuparan ang paglalakbay na yan. Dahil napakahalaga po ang paglalakbay na yan, dahil yan po ay pag-alaala kung paano isinigawa ng Propeta Abraham ang kanyang pag-alay sa kaisa-isa niyang anak. Kaya ito ang mabigat na mga kadahilanan kung bakit kailangan po talaga nating pag-aaralan ang Islam bilang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, sa Journey Part 4 ay makikita po ninyo na matagal po akong tumira ng Bacolod City sa loob ng 3 taon. Doon ko po talagang nasubok ang aking kakayahan. Paano ko po ipaliwanag ang Islam sa mga tao. Sinasabi ko naman po lagi, hindi po ako isang scholar. Ngunit, simple lamang ang aking pakikipag-usap. Hindi po ako nakipagdebate, hindi po ako nakipag-argumento. Ang aking pinaiiral ay ang katwiran. So, kailangan lamang po talaga na alamin natin kung ano ang makatwiran at tanggapin po natin kung ano ang nararapat. Kaya,
Sa loob ng panahon na yon na naninirahan ako sa Bacolod City, wala po akong naging problema sa aking mga kapatirang mga Muslim. Sila po ay tumutulong sa aking mga gawain sa araw-araw, financially o materially, talagang sinusuportahan po nila ako, kasama ko ang aking pamilya, kaya wala po akong naging problema. Ngunit, mayroong panawagan ang ating tagapaglikha. Isang araw, dumating na naman po ang pagsubok at ako ay umalis na naman ng Bacolod City at ako ay napalipat sa Manila at alam ko po na mayroong panawagan ang ating tagapaglikha sa mas higher level na dapat kong tahakin. So, nung nandito na ako sa Metro Manila again, dito ko po nalaman na ako ay mayroong prostate cancer stage 3. So, nakita po ninyo na mayroong mga dahilan kung bakit ako ay umalis noon sa Iskag, umuwi ako sa aming probinsya, dahil mayroon talagang mga bagay na dapat nating alamin. So, nakabalik ako ng Metro Manila at napapansin ko sa aking sarili na hindi maganda ang aking pag-ihi. So, doon ko po nagpunta sa doktor at ako'y na-diagnose na positive po ako sa prostate cancer stage 3. At dito po dahil sa sobrang takot ko, agad-agad po akong nakipag-usap sa mga doktor at ako po ay na-opera. Ang akala ko ng operasyon na yun ay makakatulong sa akin. Ngunit ilang buwan pa lamang ang nakalipas, ako po ay nirecommend po nila for chemotherapy. So, nagkaroon po ako ng 3 session ng chemo. At diyan po naranasan ko na kamuntik po ako mamatay sa panahon na yon. Chemotherapy ay lason po talaga dahil lahat ng good cell and bad cell ay pareho niyang papatayin. So, siguro hindi pa po panahon na ako ay mamatay. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na ma-meet ko po ang isang herbalist na si Dr. Tam Mateo. At yan po ang nakabigay tulong sa akin na ako po ay hindi kumain ng isda, manok, karne. Sa loob ng 10 buwan, wala po akong kinain na luto. Lahat po hilaw. At dito po ako nakaranas po ng pagbabago ng aking katawan. Nung ako po ay nagpasuri muli sa aking PSA, Prostate Scientific Antigen, ay bumaba po ang aking PSA sa level po na 3.1. It is even lower than the normal standard ng PSA, which is -4. So, ito po yung mga bagay na akala ko po noon, matibay na ako sa aking paniniwala. Yun pala, konting pagsubok lamang natakot po ako baka mamatay. Kaya agad-agad po, ginawa ko ang mga bagay na hindi dapat sana gawin. But anyhow, yan po ay mga pangyayari sa buhay ko na ito ang nagtulak sa akin na manatili dito sa Metro Manila. At naitatag ko po ang Discovery Islam and Guidance Center sa Baclaran. At marami din po akong mga nagagawa. No? Katulad halimbawa yung isang grupo ng Higaunon tribe, no? Doon sa Cagayan de Oro.
ay nabigyan ko po sila ng sarili nilang tahanan, sarili po nilang masjid, at bilang tulong po ng mga tao sa kanila, pinadaan lamang sa akin sa Discovery Islam and Guidance Center. At yan po ang isa sa mga bahagi ng aking journey na ako po ay nakatulong sa mga katutubo na mga Higaonon tribes. At hindi lamang po yan, mga kaibigan, mga kababayan. Sa aking mga gawain, nakita po ninyo na isang araw, dahil nga sa may sakit po ako noon, mayroon tayong isang brother, si Brother Walid Pietrasanta. Pinatawag po niya ako at inoferan po niya ako ng tulong. Ang mahalaga doon na doon ako sa kanilang masjid sa Laguna. At napakaswerte ko po nung tinanggap ko ang offer ni Brother Walid Pietrasanta sa kadahilanan na ang kanyang employer na si Sheikh Khalid bin Mahfouz ay nagkaroon po ng pagkakataon na nag-sponsor po ng para sa mga nag-hajj. At bago ko po makalimutan, doon sa Discovery Islam and Guidance Center, doon po muli kaming nagkasama ni Brother Abdulaziz Robin Padilla. At niyaya po niya ako na mag-hajj kasama ang kanyang pamilya. Kasama ko rin ang aking pamilya. At masaya po akong nakasama si Brother Abdulaziz Robin Padilla sa aming paglalakbay papuntang Makkah. Yun po ang unang hajj ko na kasama si Robin Padilla mula dito sa Pilipinas. At noong ako'y nalipat doon sa Laguna, doon kay Brother Walid Pietrasanta, nagkaroon po kami ng pagkakataon na makapag-sponsor ng 2 years consecutive na nag-hajj po. No, 3. Kasi ang una ay 60 person, sumunod ay 100 person, at ang pangatlo ay 110 persons. So ito po ang napakasaya na journey ko po sa Islam, ang naging amir ng pag-hajj. At doon ko po naranasan sa isang hajj po na yun, na sa sobrang tuwa ng isang may-ari ng restaurant doon sa Saudi Arabia, nung mabalitaan po nila na mayroong 100 Pilipino na mga bagong Muslim, ay isang truck po na talagang fried chicken ay libre na ipinadala po doon sa aming grupo. So ito po ang mga masasayang bagay na naisipan ko po na my journey to Islam, hindi man po lahat masaya, mayroong kalungkutan, ngunit kung ating iisipin ang mga bagay-bagay na mayroong mga pangyayari sa buhay natin na kailangan nating pakinggan ang panawagan ng ating tagapaglikha. Kaya noong 2008 ay na-meet ko po ang isa sa mga direktor ng ISCAG Philippines, si Brother Omar Peñalver. At doon ko po siya kinausap tungkol sa aking karamdaman. Ang sabi ko,
ay sana po, Sheikh, ay bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagtrabaho muli sa ISKAG Philippines. So, hindi po sila nagdalawang isip nung marinig po nila na ako'y interesadong bumalik sa ISKAG Philippines. Agad-agad naman po akong tinanggap ni Sheikh Hamud Al-Lahim, ang chairman of the board ng ISKAG Philippines. So, 2008, nandito na po ako muli sa ISKAG at ako po ang namumuno sa Discovery sa Evergreenland Corporation, na ito ang business arm ng ISKAG Philippines. So in 2010, sa muli, ako na rin po ang naging operations manager ng ISKAG Philippines since 2010 at magpahanggang sa ngayon. No? So 2010, 2001, 21, ay ako po ay nag-retire naman siguro. Natigil po ako sa pagiging operation, pero ako pa rin po ang corporate secretary ng ISKAG Philippines and one of the board of director. So, ito po mga kaibigan, mga kababayan. My journey to Islam ay hindi man po siguro tawag nito kahanga-hanga or what. Ngunit ibinabahagi ko po ito lalo na po sa mga hindi pa Muslim, na sa inyong pagsisikap makikita po ninyo na ibibigay ng ating tagapaglikha ang ating mga kahilingan kung tayo mismo sa ating mga sarili ay hahanapin po natin ang mga bagay na nararapat para sa atin. Lalong-lalo na po ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino man ang may gabay mula sa Kanya ay walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, tandaan po natin lagi na sa ating mga sarili kung paano natin matatagpuan ang mga bagay-bagay na kailanganin po natin. No? Ito po ang mensahe ng aking journey to Islam. Sikapin po natin na sa araw-araw na ating ginagawa ay mapapakinggan din po natin ang panawagan ng ating tagapaglikha sa ating mga sarili. Hindi po siya bumababa para iparating sa atin ang mga pangangailangan. Tayo mismo po sa ating mga sarili, alamin natin kung ano ang dapat nating gawin. No? Katulad halimbawa, ano ba ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom? Napakasimple. Ang kaligtasan ay nasa sarili mo. Kailangan hanapin mo. So paano mo hahanapin ito kung mananatili ka sa tinatawag na kinamulatan at kinagisnan? So ibig sabihin, mananatili ka sa kadiliman. Ngunit kapag halimbawa, isipin mo na ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom ay nasa iyong sariling pagsusumikap. Sa kadahilanan na ikaw mismo sa iyong sarili ay mayroong katalinuhan, mayroong kaisipan, mayroong sariling desisyon, mayroong sariling adikain o ano paman sa buhay na ito. Kailangan sikapin mo na matatagpuan mo ang kaligtasan na yun ang ating kailangan sa araw ng paghuhukom. Uulitin ko mga kaibigan, mga kababayan, ang buhay na ito ay buhay ng pagsubok, paghahanda,
at pagiging alipin lamang ng ating tagapaglikha. Pagsubok, sa kadahilanan na tayo ay binigyan niya ng kakayahan na mag-isip, na magdesisyon ng sarili natin. Binigyan niya tayo ng lahat-lahat ng ating pangangailangan. So nangangahulugan, anuman ang ating gawin sa buhay na ito, pananagutan natin ayon sa ating gawa. Kaya makikita mo mga kaibigan, mga kababayan, sabi ng Allah, lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. So nangangahulugan, wala pong magbabato sa mundong ito. Lahat po tayo ay mamamatay. Araw-araw na ginagawa ng Diyos, palapit ng palapit po tayo sa ating mga hukay. Kaya tingnan po natin mga kaibigan ang realidad. Minahal ka ng iyong mga magulang. Nung ika'y ipinanganak, tuwang-tuwa sila sa iyo. Dahil sa kanilang pagmamahal, ikaw ay lumaki. Nagkaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Nagkaroon ka rin ng katatagan. At ikaw ay naging matanda. Sa iyong pagtanda, ang tandaan mo, kaibigan, kababayan, na ikaw ay mamamatay lamang. At sa iyong kamatayan, ito ang kailangan mong matignan. Ikaw ay pupunta lamang sa iyong hukay. Gaano ka man kayaman, gaano ka makapangyarihan, lahat po tayo ay pare-parehong pupunta sa ating hukay. At sa ating hukay, sino lamang ang ating makakasama? Kaibigan, kababayan, tignan niyo po ang realidad. Pinakamayaman ka, pinakamakapangyarihan, ngunit kapag ikaw ay namatay, dadalawa lamang ang iyong makakasama sa iyong hukay. Ito yung mabuti mong ginawa at ang masama mong ginawa. Hindi ang iyong pamilya na pinakamamahal mo. Mahal mo sila, mahal ka nila, pero hindi mo sila makakasama doon sa iyong hukay. Kakasamahin mo lamang ang iyong mga nagawa sa mundong ito. Ibig sabihin, marami kang kabutihan na nagawa, paraiso ka. Ngunit marami kang kasamaan na nagawa, impyerno ka. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, sa katuruan ng Islam, dito po ninyo matutunghayan ang mga katotohanan sa ating buhay. Ang mahalaga lamang mga kaibigan, mga kababayan, na alamin natin ang mga bagay na paano ba natin matutunan ang tunay na relihiyon. Una, kailangan ang tunay na relihiyon ng kanyang katuruan ay makatarungan at may katotohanan. Pangalawa, ang katuruan ng isang relihiyon ay dapat perfecto dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Diyos na makapangyarihan, ay perfecto, walang pagkakasalungat at kamalian, walang pagbabago na dapat gawin, at walang kasinungalingan na magagawa ng tao. Pangatlo na kriteria po ng isang tunay na relihiyon, ang katuruan ay hindi base sa kababalaghan. At pang-apat, ang katuruan ng isang relihiyon ay hindi salungat sa mga batikang sayantipiko ng ating kapanahunan. Ang panglima, hindi ito nagagaya. Ibig sabihin, hindi pwede pong baguhin, gayahin ang relihiyon ng ating tagapaglikha dahil sa Kanya lamang ito. At ang pang-anim, ang relihiyong ito ay nagtuturo
ng kaisahan ng ating tagapaglikha na siya lamang ang dapat sasambahin at wala ng iba. At ang pangpito, sakop niya ang simula at hanggang katapusan. Dito natin makikita, mga kaibigan, mga kababayan, na ang Islam sa simula pa lamang ng kapanahunan ni Adan at Eva ay nandoon na ang Islam. Nung inilagay si Adan at Eva sa paraiso ay mayroong batas ang ating tagapaglikha. Manahan kayo at kumain anuman ang inyong naisin, ngunit huwag kayong lumapit sa punong ipinagbabawal. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, na ang pagsunod, pagsuko at pagtalima ay nandoon na sa paraiso kasama sina Adan at Eva. At tandaan po natin, mga kaibigan, mga kababayan, dito ang dahilan ng kawatak-watak na naman ang mga paniniwala ng mga tao sa kadahilanan na bumagsak sa pagsubok sina Adan. Ito ang tinagurian nilang kasalanang minana. Sa Islam po, wala pong kasalanang minana ang mga tao. Sa kadahilanan na si Adan at Eva, nagkasala sila, humingi sila ng kapatawaran mula sa ating tagapaglikha at pinatawad sila. So nangangahulugan, anuman ang kasalanan ni Adan at Eva, iyon ay kasalanan nila. Sa inyong kapahayagan, maliwanag din po na sinasabi, kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. So nangangahulugan, sino man ang nagkakaroon ng kasalanan, siya ang magdusa. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, napakasimple po ng mensahe ng aking panawagan sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Ibig ko rin po kayong makakasama sa kabilang buhay. Dalangin ko sa ating tagapaglikha na tayo magkakasama, hindi lamang dito sa mundong ito, kung hindi higit lalo doon sa kabilang buhay. Ang panawagan na ito ay taos sa puso at kasama ko po ang aking mga dasal sa ating tagapaglikha na sana igagabay na rin po kayo tulad ng ginawa niyang paggabay sa akin. Sa araw-araw, gabi-gabi na aking pagdarasal, labis-labis po akong nagpapasalamat sa ating tagapaglikha sa paggabay po niya sa akin sa Islam. Kapag naisip ko po ang dati kong buhay nung ako'y isang Kristiyano pa, sigurado po ako, impyerno po talaga ako noon. Wala pong direksyon, wala po akong alam kung ano po ang kaligtasan sa araw ng paghukom. Ang mahalaga sa akin noon na ako ay kumain, matulog, at ano pa man ang dapat kong gawin. Ngunit nung ako ay naging isang Muslim, nagkaroon po ako ng direksyon. Alam ko kung ano ang halaga ng buhay na ito. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Kaya po nakita po ninyo nung ako'y naging isang Muslim, unang-una ko kaagad na ginawa dito pagdating ko ng Pilipinas ay nag-asawa po ako. Although sa dati kong buhay, nagkaroon din po ako ng previous wife o previous marriage, pero hindi po naging maswerte yun. Ngunit dito sa aking pangalawang pag-aasawa bilang isang Muslim, ay masasabi ko po na ipinagkaloob sa akin ng aking tagapaglikha ang aking asawa. At makikita po ninyo, siya po ay napakabata. Ako ngayon ay 73, ang misis ko ay 50 years old. So, ibig sabihin, 23 years ang pagitan po namin. So, ito po yung mga bagay na
talagang sinikap ko po na mailahad sa inyo ang naging journey ko sa Islam. Masaya sa kadahilanan na ako ay isang Muslim at nakakatiyak ng aking kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Pupunta lamang ako sa impyerno bilang paglilinis kung aking pababayaan ang aking pagiging isang Muslim. Ngunit hanggat panatilihin ko ang aking obligasyon sa aking tagapaglikha, nakakatiyak po ako ng aking kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Pupunta man ako sa impyerno, but my ultimate goal is paradise. So, talagang ako'y nagpapasalamat sa ating tagapaglikha na ako ay kanyang ginabayan sa aking journey to Islam. At mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay nananawagan sa inyo, taos pusong nananawagan. Pag-aralan po ninyong mabuti kung ano po ang tunay na relihiyon. Binabahagi ko po sa inyo araw-araw at sa lahat pang darating na mga araw kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino si Propeta Muhammad, at ano ang banal na Quran. Kailangan po talaga na sa mga bagay na ito, simple na mga katuruan na maaring magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan sa araw ng paghuhukom. Kaya, ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyo. Naway may napulot po kayong aral sa ating pagsasama sa part 1, part 2, part 3 hanggang part 4 ng aking journey to Islam. So, sa susunod po nating pagsasama, insyaallah po na mayroon pa rin po akong maibabahagi sa inyo na mga katuruan, mahalagang katuruan para sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanina pa kumakati yung lalamunan ko.